Morning, Pinnacle Babies. Good morning, Pinnacle Babies. Good morning, future CPAs. May maikli tayong tax updates. Create More. So, Create More is an acronym. It stands for Corporate Recovery and Tax Incentives to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy. When you say reinvigorating, ibig sabihin lang yan, strengthening the economy. So, medyo mahaba yung meaning ng Create More. So, tawagin na natin siyang Create More. Okay? Sir, yung Create More ba na yan, applicable ba yan sa lahat ng taxpayers? Hindi. Ang Create More applies only to RBEs or Registered Business Enterprises. Meron tayong two types ng RBEs. First one is REEs or Registered Export Enterprises. And second one is DMEs or Registered Domestic Market Enterprises. Ano yung difference, sir, yung dalawa na yan? Well, obviously, yung REEs, nag-e-export sila. Ibig sabihin, nagbibenta sila ng goods outside the Philippines. Yung DMEs naman, domestic lang. So, yung mga sales nila ay domestic or local sales lang within the Philippines. Okay? Now, Registered Business Enterprises. Registered. Saan sila, sir, registered? Sa dalawang government agencies. First one is FIRB or Fiscal Incentives Regulatory Board. And number two is IPAs or Investment Promotions Agency. So medyo mga bagong terms yan, pero madali lang intindihin yan. Okay? So ano yung FIRB? Fiscal Incentives Regulatory Board. When you say fiscal, di ba, ang ibig sabihin ng fiscal ay tax. So ibig sabihin tax incentives. So ang FIRB, siya yung nag-grant ng tax incentives sa mga RBEs. Regulatory Board, regulate. So siya yung nagre-regulate na mga IPAs or Investment Promotions Agencies. Okay? So, yun yung functions ng FIRB. So, ano naman yung mga IPAs? Well, ang examples ng IPAs, BOI, Board of Investments, PEZA, SBMA, Subic, and yung CDC or Clark Development Corporation sa Pampanga, yan yung mga examples ng IPAs. Di ba, under preferential taxation, na-discuss na natin yung BOI and PEZA. So, ibig sabihin, yung Create More, ang apektadong topic lang niyan sa taxation ay yung preferential taxation. Safe to say, hindi niya affected yung ibang topics. Okay? If you remember, sa discussion natin ng preferential taxation, ang objectives ng BOI and PEZA is to attract foreign investors. Yun din actually yung goal ng Create More, is to attract foreign investors, to strengthen the economy of the Philippines. Sir, paano makakapag-attract ng foreign investors? Well, by providing tax incentives. Okay? So, sinamarize ko into 3, yung tax incentives, 1, 2, and 3. Isa-isayin natin yan. First incentive is income tax holiday. Na-discuss natin yan sa preferential taxation. If you remember, when you say income tax holiday, ibig sabihin, during that time period, exempt ka from income tax. Hindi mo kailangan magbayad ng income tax. Okay? Income tax lang. Pero yung ibang national taxes at yung mga local taxes, liable ka pa rin doon during income tax holiday. Okay? Now, ang unique under Create More ay binigyan niya ng options yung REEs and DMEs. Ano ulit yung REEs? Sila yung nag-e-export. Pag DMEs naman, local sales lang yan. Okay? Doon muna tayo sa REEs. For Registered Export Enterprises or REEs, meron silang tatlong options. Option 1, income tax holiday muna. And upon expiration of income tax holiday, pwede sila mag-avail ng 5% na SCIT. Ano sir yung SCIT? Special Corporate Income Tax. Yung 5% na yan ay based sa gross income. Naalala nyo pa yung 5% gross income tax under, I think sa BOI natin siya diniscuss. Yun din yan. Same lang sila. Okay? So yung SCIT na 5%, yan lang din yung 5% gross income tax na diniscuss natin under BOI. Okay? Or pwede rin siyang mag-EDR. Ano sir yung EDR? Enhanced Deductions Regime. Mamaya, babalikan natin yung EDR. So, linggo. Yung option 1 for REEs, income tax holiday muna. Upon expiration of income tax holiday, SCIT or EDR siya. Alright? Now, refer tayo dito sa timeline. Option 1, okay? Income tax holiday. Gano'ng katagal, sir, yung income tax holiday? Actually, 4 to 7 years yan. Okay? Yan yung income tax holiday. 4 to 7 years. Yung 4 to 7 years, magdidepende yan sa two things. Number 1 is location. And number 2 ay yung type ng industry or ng project. Okay? So, for example, yung REE, ang location niya ay dito sa Metro Manila. Pag ganun, usually 4 years lang ang income tax holiday. Pero pag outside Metro Manila, sa other parts of the Philippines, mas matagal yung income tax holiday, pwedeng 5, 6, or 7 years.
I think ang purpose nun ay para mas ma-develop yung areas outside Metro Manila. Okay? And magdidepende din yan sa type ng industry or project. Pag yung project ay mas innovative at pag mas mataas yung investment, mas malaki yung investment, mas matagal yung income tax holiday. Okay? So, pwede nyo explore yung website ng FIRB. I think nilagay ko siya sa G-Sheets natin. Check mo na yung link. Pwede mo yung explore para makita mo yung different industries and yung locations para dun sa income tax holiday and other details ng REEs. Anyway, so after income tax holiday, sir, gaano katagal yung SSIT or EDR? 10 years yan. By default, 10 years. So let's say 4, nag-expire ng 4 plus 10 hanggang year 5 hanggang 14. Okay? Ganun siya. Plus 10 years. Siyempre, pag 7 naman, 4 to 7 kasi yan, plus 10 hanggang 17. So in short, ang SSIT or EDR mo ay 14 to 17 years. Ulitin natin. Income tax holiday, 4 to 7 years. SSIT or EDR hanggang year 14 hanggang year 17. Nakuha niyan? Kasi plus 10. Sir, ba't may plus 20 dyan? Plus 20 kapag approve ka pa ng FIRB. Yung 10 na yan, kapag approve ka ng IPA. Pero kapag approve ka ng FIRB, 20 years naman yan. So, ibig sabihin, 24 to 27 yan. Okay? Eh sir, bakit mas matagal kapag FIRB? Well, siguro mas mahirap yung requirements, mas stringent yung requirements. Kaya pag approve ka dun, mas matagal yung tax incentives mo. Okay mo yan? O, sige. Now, meron ding options 2 and 3 para sa REEs. Yung option 2, SSIT ka na 5% sa start pala ng operations. Or EDR ka sa start ng operations. Ibig sabihin, pag options 2 and 3, wala ka ng income tax holiday. Alright? Now, take note na, kumbaga, dito sa timeline natin, pag options 2 and 3, start pa lang, SSIT or EDR ka na. 14 to 17 years by default. Pero pag approve ka ng FIRB, plus 10 years, 24 to 27. Parang ito lang din. Same lang sila. Ang difference lang, sa options 2 and 3, wala kang income tax holiday. Huwag yan? Sige. Now, take note na dun sa 5% SCIT, in lieu of all national and local taxes. Pag subject ka sa 5% SSIT, hindi mo na kailangan magbayad ng kahit anong national and local taxes. Okay? As opposed sa income tax holiday, liable ka pa rin dyan sa ibang national and local taxes. So, yun yung advantage ng SSIT. Now, pag EDR ka naman, Enhanced Deductions Regime, subject ka naman sa 20% RSIT. Sir, ano ba yung EDR? Enhanced Deductions. Ibig sabihin, mas malaking deduction. So, pag tumingin tayo sa G-Sheets natin, medyo baba ka ng konti, makikita mo dyan, Additional Deductions EDR List. Okay? Basahin natin. First is depreciation, 10% daw for buildings, 20% for machinery and equipment, labor expense, 50%, research and development, 100%, training expense, 100%, domestic input expense, 50%. Ito yung highlight ko yung power expense kasi medyo bago yan, 100%. Ano ba ibig sabihin, sir, ng mga percentage na yan? For example, yung power expense. Let's say yung REE, ang na-consume niya na power or electricity, Meralco, kunwari, ang nag-gastos niya ay for the whole year, 1 million. Yung 1 million na yun, syempre allowable deduction yan kasi necessary sa business yan. Pero ang ibig sabihin ng 100% na yan, plus 100% pa. So instead of 1 million, pwede mong i-deduct ay 2 million para dun sa electricity or power expense. Nakuha niyo yan? Kaya siya tinawag na enhanced deductions or additional deductions. Okay? Expenses or exhibitions, trade missions or trade fairs, reinvestment allowance, and so on. And take note na lang dito, yung NOLCO, during the first 3 years of operations, pwede mo siyang i-carry over for the next 5 consecutive years upon expiration ng income tax holiday. So, take note lang doon. Ang NOLCO, 3 years, pwede mong i-carry over for the next 5 years. Alright? So, yun siya. Now, paano naman sir kapag domestic lang, hindi naman nag-e-export or yung mga DMEs? May dalawang options. Number 1, income tax holiday. After income tax holiday, EDR. Okay? Or pwedeng EDR ka na from start pa lang. Alright? So take note nga pala, ang EDR may 20% RSIT yan. If you remember, ang RSIT sa regular corporations ay 25%. Dito, sa Create More, under EDR, 20% lang. Okay? Now, ang difference lang nito, REEs and DMEs, sa DMEs, hindi applicable ang SSIT. Mapansin mo, walang mention ng SSIT dito. Iyon lang din siya. Pero yung number of years, income tax holiday, 4 to 7 years yan. EDR, 10 years.
Pag approve ng FIRB, 20 years. Same na same sila, same din yung timeline. Ang only difference ng dalawa, ang DMEs ay walang concept ng 5% SSIT. Ibig sabihin, ang 5% SSIT, applicable lang yan sa mga exporters. Okay? So, yan siya. I think ito yung pinaka-crucial na tax incentive. Tax incentive number 2 is 2% local tax, maximum of 2%. And take note, yung 2% local tax na yan ay applicable lang siya during income tax holiday and EDR. So, naalala nyo yung income tax holiday, sa income tax ka lang exempt, magbabayad ka pa rin ng local tax yan. Ito, important din na yung 2% local tax na yan, not applicable siya during SSIT. Naalala nyo pa kanina, sabi ko dito, ang SSIT, in lieu of all national and local. Pag sinabing in lieu of all national and local, hindi ka magbabayad ng kahit anong national or local tax. That's why yung 2% local tax, hindi yan applicable during SSIT. Follow kayo doon? O, sige. And last tax incentive is, ito specifically for REEs lang to. Di ba yung REEs nag-export sila? Tama ba? So yung REEs na yan, syempre may mga raw materials yan. Okay? So, pag nakapag-produce na sila ng finished goods, i-export nila yun. Now, yung REEs, pwede sila mag-import ng mga PPE, raw materials, parts, accessories, and then i-export nila. Ngayon, yung mga i-import nila na yan ay exempt yan sa import duties. Okay? Import duties, di ba, yun yung binabayad sa Bureau of Customs. Pag REEs, hindi mo kailangan magbayad ng import duties. Ulitin ko, saan applicable yan? PPE, property, plant, and equipment, raw materials, parts, and accessories. Pagdating naman sa VAT, depende. Kapag nag-import ang isang REE, exempt sa VAT yan. Okay? So, lahat ng importation, exempt sa import duties at exempt sa VAT. Kapag naman ang ginawa ng REE ay local purchases, bumili locally tapos in-export, hindi siya nag-import. Okay? 0% VAT naman yun. So, instead na 12% VAT, 0%. So, i-summarize natin. Kapag REEs, lahat ng i-import, exempt sa import duties at exempt sa VAT. Pero pag galing local purchases, 0% VAT naman siya. Right? Now, before makapag-claim ng tax incentive ang REE, specifically for yung number 3 na tax incentive, meron tayong dalawang requirements. First requirement is, dapat yung export sales ng isang REE is at least 70% ng total sales. So, yung key figure dito ay yung 70%. Ibig sabihin, ang domestic sales maximum 30% lang. Okay? And second, dapat lahat ng imports, importations, and lahat ng purchases, dapat directly attributable yan sa registered activity. Ano yung registered activity? Yung exportation. So, dapat yung PPE, raw materials, parts, accessories, ginamit mo for exportation. Yun lang ibig sabihin ng directly attributable to registered activity. Okay? So, yun yung summary of Create More.